everyone, kakabsat. Tata, agluto ak tata chicken biryani nga request ni lakay ko nga Indian. Indiano nga lakay ko. Aha, lagi to nabagin niya kami nagluto, tigas to nga klase. Na nagpakulo ak pa iti danom para jay rice. Dili ti inusar ko dito akat chicken, biryani rice. Di medyo atidag ti butil na nga bagas. Yan. Ang dati chicken biryani ba di na unay kaya nina na yan. Inikakti dahon ng laurel. Nung una inikak itikman cardamom. Hindi kita spices. The curry powder aglalaw dita ng spices. Ng DJ garam masala. Coriander powder. Yapay. Or ang daming gawin. Minsan kailangan i-grind mo pa yung mga ingredients. Kung wala kang ganyan na ingredients, kailangan mo pang i-grind. Yung mga kunwari, yung mga cardamom, cloves, yan. Yung cinnamon, yung cumin, yung isa pa, yung parang palay yung niya na black. Ayan, may ulam pa sa basket. Ayan yung manok. Tignan nyo guys, yung dalang basket ni mother. Yan, tagal-tagal na yung basket. Yung hawak ko na yan, tagal na yan. Mas matagal pa kaysa sa akin yan. Hindi pa nga ako pinanganak guys, yung basket na yan. Ayan. Ayan. Yan, marinate ko na yung manok. Yan. Diyan ang mga spices na, mga powder. Yan. Curry powder. Turmeric powder. Yan. Sobrang tapang. Yan. Cloves. Para hindi mangamoy yung manok. Ay, hindi malansa pala. Kailangan lagyan ng mga ganyan na spices. Yan, pwede luto na ata yung kanin guys. Hindi pa. Ayan, kailangan yan. Coriander powder yan. Actually, nilagyan ko na yan kanina pa, pero konti pa lang. Kulang pa yung nilagay ko na nauna. Kaya kailangan kong dagdagan ulit. Ayan, yung one of the most important recipe, ingredients pala, ay yung biryani masala. Siyempre, biryani, kaya hindi yan dapat mawala. Kung wala ka ng mga spices na, pwede yun na lang gawin mo kasi andyan na lahat yung mga spices. Mix na dyan. Mga spices. Yung mga na lang, parang dagdag na lang. Dapat haluin. Ayokong gumamit ng aking kamay kasi nga yung turmeric nag-i-stain sa kamay. So, kailangan gumamit ng plastic. At saka yan, yogurt. Kailangan lagyan na ng yogurt para hindi siya maging hard yung karne ng manok. So, kailangan lagyan natin ng yogurt at saka para pampalasa na rin. Yan. Yung sobra na yogurt, gagamitin natin sa side dish ng biryani chicken. May yan, bawang, nakalimutan. Munti ko nang makalimutan lagyan ng bawang. Kaya, yan na. Yung last na nilagay ko, bawang. Kailangan ko pang mamili ng magaganda. Cloves ng bawang. Mahilig kasi ako sa bawang, kaya gusto ko medyo madami-dami. Yung mga iba, dalawa lang, pero ako, gusto ko yung amoy ng bawang. Kaya mas gusto ko yung
bawang na yung parang dry. Yan, halu-haluin. Inamoy ko pa. Yan, haluin. Ayan, pwede na natin i-deep fry yan. Masarap. Kaya lang, siyempre, kailangan ihalo natin sa rice ng biryani rice. Yan. Nakulangan pa ako guys ng powder. Ng, parang yung lasa ba niya ganon. Kaya dinagdagan ko ulit. Ayan, halo ko ulit. Ayan. Sige, haluin natin. Halo. Ayan, pero set aside ko na siya. Kasi, yung ingredient, hindi siya magmamash pag sinahog natin dun sa chicken biryani sa may rice. Ayan, dapat medyo crispy, yung parang may sunog-sunog konti para mas maganda. Para hindi siya magiging soft masyado. Ayan, kailangan luin muna. Actually, yan lang natira na patatas, so kaya supposed to be madami kasi gusto ng asawa ng patatas. Pero 3 peraso lang yung ginamit ko guys. Ayan, medyo maano. Ayan. Yan, nilagyan ko na ng sili guys. Hindi ko na pinakita yung iba, yung paggisa ko ng sibuyas, bawang, kamatis. Yan na lang kasi may ginawa pa ako guys, kaya nakalimutan ko rin yung cellphone. Ayan, kailangan igisa muna yan. Kailangan magmash konti yung kamatis para maano muna yung moisture ng kamatis. Yan. Actually, wala akong masyadong sili, kaya dadalawa lang ng minuto, tapos ilalagay na natin yung manok na namarinate kanina. Yan. Pero kung gusto nyong i-deep fry muna konti, pwede din. Pero akin kasi, hindi ko na siya dinidip fry. Parang ginisa ko na sa sibuyas. May iba-iba kasi yung style ng pagluluto eh. Kung pwede din ganito, pwede din i-deep fry mo muna yung manok. Ganon. Ganito yung style ko, kaya ganito yung ginawa ko ngayon. Yan, kailangan palambutin muna na natin yung manok, pakulaan ng ilang minutos. Tapos pag okay na yung manok, pag medyo okay na yan, ayan, pwedeng lagyan na ng tubig, pero hindi pa masyadong luto, konti. Kailangan igisa muna natin. Ayan. Kasi baka masunog na yung manok eh. Kaya nilagyan na natin ng konting tubig. Ayan. Sige, kailangan pakuluin na konti. Ayan. Hindi pa masyadong napapakuluan. Hindi ko na siya nilagyan ng cover guys, kasi maano na, baka hindi ko makita agad na baka masunog yung manok. Ayan. So, kailangan hindi ko na siya kinuburan. Ganyan na, hinintay ko na lang na malambot yung manok. Nilagay kong asin ngayon. Ayan, lagyan ng kalamansi. Isa lang na peraso. Para yung lansa ng manok matatanggal siya guys. Saka, kailangan pa. Ayan, kinuburan ko na guys. Ayan, nilagay ko na siya sa isang kaldero para mailuto ulit. Di ko na binidyo yung ibang step niyan. Yung pinaglagay ko ng rice para maging malasa yung fried rice. Ayan. Tapos, ito na yung side dish na sinasabi ko kanina, yung sa yogurt na natira. Yan, actually yan, pipino, onion. Pero okay na rin yan. Paminta pa rin. Yan. Yun na guys yung result ng chicken biryani. Ayan na guys. Oh.
Ayan, ang sarap. Ay, yung wings. Kasi, half kilo lang yung niluto ko eh. Kumuha lang ako ng konti. Kasi, konti lang. Ayan, ito na guys. Oh. Ayan. Ang sarap-sarap. Oh. Agad pa yung mukha ko dyan. Ayan, simula na kaming kakain dyan guys. Tingnan natin. Ayan, ang sarap ko. Bagong luto. Mainit-init pa. Galing sa kalan. Ayan, mainit-init pa guys. Ayan, kailangan ko muna i-boil din yan. 4 hours extra na ulam. Kasi dapat may gulay din. Boiled lang siya guys. Kaya salamat po sa panonood.